Isang magandang Biyernes ng tanghali sa ating lahat. Welcome ulit sa ating YouTube video na kung saan ako'y mag-share lang naman ng mga bagay-bagay na natututunan ko gabi-gabi sa pagbabasa ng Biblia. Ito ay mga mababaw lang naman na interpretasyon ng mga nababasa ko. Wala naman akong malalim na pag-aaral sa Biblia. Wala akong formal na pag-aaral sa Bible at hindi rin naman ako pastor. Meron lang ako isang binabasang libro na nakakatulong sa akin araw-araw. And gusto ko i-share yun sa inyo. Dahil unang-una, hindi lang naman sa akin applicable yun. Pwede rin sa inyo. And malay nyo, meron tayong matulungan na tao. Hindi natin alam kung saan makakarating yung mga video natin. No? Siyempre, bilang isang Kristiyano, isa sa mga responsibilidad ko ang i-share ang aking mga natututunan sa pagbabasa ng Biblia. So, stick lang kayo hanggang sa dulo and samahan nyo ako. Ngayon, nakakotse tayo kasi medyo makulimlim and baka umulan. Pupunta tayo sa gym. Habang pupunta tayo sa gym, i-share ko sa inyo yung aking nabasa, no? Siyempre, tapos na ang New Year, tapos na ang Christmas, tapos na ang kainan, balik na tayo sa pag-exercise. Ayan. Sige. Start na tayo. Alright. So, yung nabasa ko gabi is for January 3, no? January 3 na. Ayan. So, yung nabasa ko kahapon is from the book of Psalms, chapter 38, verses 11 to 22. Masyadong mahaba ulit yung chapter, basahin nyo na lang kung may Bible kayo. Pero, ang sinabi lang doon, si David daw ay wini-weigh down ng mga heavy burdens. Feeling daw niya is nakalimutan na siya. Nararamdaman daw niya yung sakit ng feeling ng lost and desperate. Tapos meron siyang physical problems, depressed na siya noon, and yung mga kaibigan daw niya is inabandon na siya dahil sa sitwasyon niya. So, yun yung kwento nung Psalm 38 verse 11 to 22. Basahin nyo na lang sa Bible. So, in connection dun sa shinare ko kahapon, January 2, yung Find Joy, kung di nyo pa napapanood, ilalagay ko na lang dito. Basta ilalagay ko dyan yung video. So, sabi doon, di ba sabi ko doon, in everything, find joy, no? Piliin mong maging masaya. Pero sa sitwasyon ngayon ni David, talagang parang ang hirap maging masaya, no? Diba mo, may sakit ka na, wala ka ng kaibigan, feeling mo pa, lost ka na, feeling forgotten, nakalimutan ka na, feeling desperate ka na. So, parang ang bigat-bigat talaga ng dinadala ni David. Pero ano ba yung ginawa ni David dito sa verse na to o sa chapter na to? Ang ginawa niya is nag-commit lang siya sa pagpe-pray kay God. Syempre, tayo, nakadepende pa rin tayo syempre sa isang supreme being which is si God, no? So, never stop praying. Tiwala siya na hindi siya i-forsake ni God, and nagtiwala siya na he can count on God's presence, no? So, talagang umiyak siya kay God. He prayed with confidence, and sinabi niya doon, Lord, I will wait for you. Sabi niya, Lord, I will wait for you. You will answer my God. Ayun, so nagtiwala lang siya and talagang nag-pray siya eagerly, no? So, sa mundo natin, talagang maraming problema, maraming challenges ulit, maraming trials, marami kayong burdens. And kung feeling nyo talaga hirap na kayo, kung hindi nyo mahanap ang joy, kung talagang nahihirapan na kayo, pray eagerly to God, no? Siyempre, mas alam ni Lord kung ano yung kalagayan natin, and alam niya rin kung paano tayo ililigtas sa mga o tatanggalin sa mga sitwasyon na meron tayo o sa mga sitwasyon na nasaan tayo, no? Kaya nga naman, tulad ni David, kahit gano'n na yung sitwasyon niya, nagtiwala siya kay God na hindi siya iiwan ni Lord, and confident siya na yung presence ni God ay sapat na para ma-survive niya yung situation niya. So, ayun lang guys, in connection sa kahapon, we find joy in everything, pero sometimes talaga, may mga sitwasyon, may mga bagay na
kailangan na lang nating idulog sa Panginoon and i-trust siya, nasasagot siya sa mga problema natin. Okay? So, build your faith, build your trust kay God, and ayun lang yung masishare ko sa inyo ngayon. So, na may natutunan kayo, mag-gym muna ako. Medyo matraffic na, pero laban lang. Happy New Year ulit, everyone, and see you tomorrow. God bless, ride safe, and ingat palagi.